tayo mapupunta sa yung tinatawag na consensus mechanism Okay. o yung power no nung Okay. blockchain to decide na ano ba yung set of criteria nila para masabing totoo yung transaction o yung record or hindi. Imagine natin na yung blockchain is hollow blocks. Oo. Tayo naman, gumagawa tayo ng pader, may mga transactions na nangyayari, nagiging solid. Yes. So, Yes. ilalagyan natin ng semento. Yes. Ikaw, hacker, Oo. suntukin mo ngayon yung pader. Anong mangyayari? So ngayon, sinampal tayo ng katotohanan na merong vulnerability na Yeah. hindi kailangan puntahan yung computer mo Oo. para ma-infect ka. Oo. What if yung ganon na krimen is nagpa-send nga, nag-request Yes. Yes. ng Bitcoin, Yes. paano niya to magagamit in real life kung nandito lang sa wallet niya na to? Oo. Ang next na gagawin niya is, isi-send niya sa exchange. Oo. That's the time na maa-identify siya. Hi everyone, this is Jerry Ilaw, co-founder of O'Learn and Tarky, and welcome sa ating O'Learn Insights, where we distill business strategies and tech into bite-sized learning. I'm here with Eli Rabadon, CEO and co-founder of DV Code Technologies. Hi Eli! Ganap, sir. Yes, thank GM. you. Thank you so much for joining us in this O'Learn Insights. Ayun, so kanina napag-usapan natin no, ano yung what DV Code Technologies is and yung mga products and services nyo as well as yung kwento ni Eli. So ngayon, pag-usapan naman natin yung blockchain. Ano ba yung blockchain in layman's term? Okay. Sige. So, yung blockchain no is actually a system na kung saan para mo siyang pwedeng ituring no na meron kang wallet, Mm-mm. okay? And then yung wallet na yon is sayong-sayo lang. Okay? Okay. And then from this, yung wallet na yon is kahit ano pang sabihin ng mga tao, no, na patungkol doon is yung ultimate teller is kung ano yung nakalagay Okay. sa wallet mo. And Okay. then sa usapang blockchain is yung nagpa-power ng wallet mo na hindi na siya yung usual mo na leather or what, no? Oo. Nakalagay na siya sa computer. And then yung computer na to is hindi lang iisa, Okay. kundi kung sino-sinong mga iba't ibang computer, no, Okay. na nagsasabi na eto yung mga asset na meron ka Mm. sa wallet mo. Mm. And therefore, interconnected din to sa sitwasyon na dahil eto yung wallet mo, Mm-mm. eto yung mga tunay na nangyari Oo. na naka-itemize, naka-timestamp Oo. na eto yung history Okay. ng transactions mo. Okay. And wala kang choice na kung gusto mong may baltakin ka doon na detalye or what, wala tayong magagawa. Mm. Kasi nga, ang sinasabi natin no, sa blockchain is immutable siya. So meaning, hindi na mangyayari yung tulad nung parang mga usap-usapan dati na may record sa Yeah. kung saang agency and then Oo. tinanggal yung record doon Oo, tapos wala nang dinelete. kopya. Oo. So dito is ganun na yung sitwasyon niya. So two-way street yung pagturing na eto yung record na meron Mm. at pagkakatiwalaan nating lahat to. Mm. So yun yung sistema ng blockchain in layman's Mm. term. So, ibig bang sabihin nun, maraming computers yung may record? Ganun ba siya? And how is it different from yung sabi mo nga na normal na merong isang database, Mhm. di ba, nandun lahat ng records na kapag minanipulate mo yon tapos na, di ba? In this case, paano yun maiiwasan through blockchain technology? Okay. Kasi ganito siya, no? When we're talking about blockchain kasi, nasabi ko kanina yung mga computers Iba-ibang na kung computers. sino-sino, ano? Yes. Kasi nga, ang sistema ng blockchain is kaya, kung sa usapang public blockchain, no, yung Oo. open sa lahat, kaya ng kahit sino mang tao na may computer na i-install yung version ng application Mm-mm. na nagpa-power dun sa blockchain. Mm-mm. Long story short, lahat ng version na gamit nung lahat ng mga computer na Oo. yon is pare-pareho.
Okay. Now, how does the software development work ba, 'di ba? Mm. Siyempre kapag iisa yung version na gamit nyo, Mm. yung business logic behind that Mm. is walang nag-iiba. Yeah, Okay? pare-parehas din. Na which is doon tayo mapupunta sa yung tinatawag na consensus mechanism Okay. o yung power no nung Okay. blockchain to decide na ano ba yung set of criteria nila para masabing totoo yung transaction o yung record or hindi. Okay. So, okay. Ang madalas na nagiging ano yun, no, nagiging timplada Mm. is hindi mawawala yung majority win. Mm. Okay? So, kailangan 51% nung lahat ng computers na Mm. yon is nagsasabing eto yung totoong record. Mm. So, kung dadali natin doon sa sitwasyon na yon, meaning, pag kinausap mo lahat ng mga Mm. computers na yon at Mm. nag-agree sila sa'yo, Mm. yun na yung magiging katotohanan doon. Ang tanong, Mm. gaano siya ka-feasible? Oo. Yeah. So, kaya mapupunta tayo dun sa ikalawang punto na sa open version ng blockchain, no, yung public version is Mm. hindi mo kilala yung mga tao. Oh, so hindi mo sila masasabihan na i-delete din. For example, Yes. no, yung record. So, not unless sinabi nila sino siya Oh. o sino sila. Okay. So, that's the only time na makikilala mo. And Okay. then, syempre, may paraan din naman na, no, kasi nasa panahon na tayo ng blockchain ngayon na naka-interconnect na siya galing doon sa yung matatawag nating decentralized na version niya, Mm. which is yun yung talagang walang magkakakilala at all doon Yeah. kasi Yeah. ang haba ng pangalan doon, like hindi mo humanly possible na masasabi na si alien kasi 0x ganito yan. Sobrang haba nun, 32 characters na gibberish no sa mata ng tao. Pero meron ng end-to-end na sistema na galing doon sa sobrang hindi maintindihan ng tao yung nangyayari, Mm. nako-convert na yan papunta kasi sa yung fiat o yung pera Mm. na Mm. nagagamit, na tangible ng mga Yeah. tao. Na which is, syempre, kung iti-trail natin yun doon, meron at merong paraan na yung mga data dito is malink from one person to another. Mm. Depende nga lang kung ganong katindi yung complexity, but Okay. the authorities have the tool Okay. already on checking it. Kasi nga, sa usapang blockchain, no, lahat ng record dyan ay transparent, hindi nabubura, Mm. at mapagkakatiwalaan mo. Mm. So, ibig sabihin, double-edged sword yon. Mm. Hindi porket hindi ka kilala, gagawa ka ng krimen kasi nga, Yeah. nakikita ng mga authorities lahat na nangyayari doon, masama o hindi. Mm. So, ganun ang Okay. sistema. Okay. So tama ba na in our example, no? So sa normal database, mayroong isang record na pag dinelete mo or minanipulate mo, then tapos na, okay? In blockchain, merong multiple copies ng same na record na yon. Na pag dinelete mo yung isa, halimbawa ganon, tapos sasabihin ng iba, hindi yan yung tamang record. Yun yung sinasabi parang consensus. In that case, mananaig pa rin yung tamang record. Ganon ba siya? That's right. So, ganun ang sistema niya, no? Na kapag nag-agree yung majority ng computers na ang nagsasabi is, eto yung tamang version, Okay. nababaliwala yung pag-attempt, no? Oo. So, ang binibigay kong analogy dyan actually every time na nagtotalk ako, imagine natin na yung blockchain, yung sets of transactions na nangyayari is hollow blocks. And then, yung consensus mechanism at saka yung mga computers, kung ano-ano man, no, is yung parameters on how blockchain was built and bakit siya strong. So, ang goal ng hollow blocks, syempre, is maging pader, di ba? Yes. So, ngayon, tayo naman, gumagawa tayo ng pader, may mga transactions na nangyayari, nagiging solid. Yes. So, Yes. nilalagyan natin semento. Yes. Ikaw, hacker, Oo. suntukin mo ngayon yung pader. Anong mangyayari? Okay? So, possibly, Basag yung kamay. basag yung kamay niya. Or may crack doon. Ang tanong, natumba ba? Kasi ang isang point din dyan na mahalaga, no, is there's no 100% safe na system sa usapang cybersecurity. Kasi the only vulnerability na meron ang blockchain ngayon is yun nga,
kausapin mo yung 51%, Yeah. let them agree with you. Oo. The problem is, will that be cost efficient? Efficient. Di ba? Oo. Like, mukhang mas magastos pa yon, no? Oo. And Oo. nakikita naman natin ngayon din na si US at saka si China, Oo. instead of sabotaging Oo. the blockchain, they are actually diving in na nakikisali na sila doon. Long story short ngayon, trillions of pesos na ang nandito sa Grabe. blockchain. Sobrang laking industriya na niya. Dito sa Pilipinas? Globally. Globally? Yes. Oh, grabe. Grabe. So, paano ba yung mamaya pag-uusapan natin yung benefits mismo ng blockchain sa business. For now, gusto lang natin maintindihan ano ba yung ano ba yung blockchain. And na-mention mo kanina na transparency is one of the features ng blockchain. Pero may naririnig din ako na sinasabing hindi mo alam kung ano nangyayari dyan sa blockchain. Parang yun, can you reconcile that to paano nagiging transparent and paano nila sinasabi na hindi mo alam kung anong nangyayari sa blockchain? Sige, kasi kung ilalagay natin sa number one use case ng blockchain yung usapan, such as money, no? Money flow. Nandun na tayo sa puntong kahit sinong tao equipped to see what's actually happening sa blockchain. Kasi meron tayong mga tinatawag na blockchain explorers. Okay. Na kung saan lagyan mo siya nung yung mga identifiers kasi Okay. sa blockchain is ang tawag is addresses. Okay. Okay. So yung addresses na yon, merong tinatawag na wallet address yung mga tao. Okay. Merong tinatawag na contract address yung mga smart contracts. At meron namang yung transaction ID o transaction hash, yung bawat nakasulat. Okay. Okay? So kung i-interconnect natin ito sa Blockchain Explorer at yung taong titingin, pag tiningnan mo lang talaga siya at may mga transaction doon, totoo namang hindi mo na alam ano nangyayari doon. Kasi ano nga ba naman pakialam natin sa nangyayari sa transaction nila. Okay? Kasi billion na yun. Every second may transactions na hindi mo kilala. Merong malaki, merong maliit, merong sentimo, merong wala. May mga may mga timplada na nangyayari sa blockchain na hindi mo naman na talaga kailangang intindihin pa kung ano nangyayari. Pero mas kailangan nating magkaroon ng pakialam sa mga bagay na nakakaapekto sa atin. Okay. Okay. Transaction mo, transaction ng tropa mo siguro na may say ka, di ba? Or transaction ng kumpanya mo, okay, or transaction ng bansa mo, okay, di ba? So, depende sa scope na kung saan ka may say, hindi ka bulag sa blockchain. Okay. Okay. Alam mo ang nangyayari sa blockchain. Okay. Kasi, kung may say ka, within the circle ka nung may data, na nung mga tinatawag nga nating wallet address o contract address, makikita mo lahat ng nangyari sa mga addresses na yon. Okay. So, meaning to say, kung tamang tao ka, makikita at maiintindihan mo. Kung hindi ka kasama dun sa mga nagtatransact doon, hindi mo talaga siya maiintindihan. Okay. 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 So, kumbaga, kung may pera ka man sa blockchain, so lahat ng transactions, makikita mo doon? Yes. Okay. Pero if you're outside, siguro, pero yung ibang tao, hindi nila makikita? Nakikita ng lahat, nakikita din no nila. matter what. Pero hindi mo kilala kung sino doon? Yes. Kaya hindi mo na alam anong nangyayari. Okay. That's making the statement true na hindi mo na talaga alam ang nangyayari. Kasi nga, ano ba naman malay mo dun sa 100 na sinend sa kung kanino man, di ba? Hindi kasi mo siya sinasabi transaction. nila na parang minsan, di ba, yung mga ransom gusto blockchain na pera ba ang ginagamit para daw hindi traceable. Yeah. So, totoo ba yun? Totoo yun. Kasi siguro give example tayo way back 2016, I think then 2016 to 2018, if my timeline is correct, pwede niyong i-search sa Google, merong nangyari na
lumabas yung WannaCry na ransomware. Okay. Ang sistema niya is, dahil nasa cybersecurity field Oo. tayo, no? Ang sistema niya is, kapag meron kang Windows XP o Windows 7 na build ng operating system, syempre, alam mo na mga Pinoy, di ba? Hanggat Hanggat gumagana. gumagana yan, hindi ko i-update yan. Di ba? Totoo. So ngayon, sinampal tayo ng katotohanan na merong vulnerability na Yeah. hindi kailangan puntahan yung computer mo Oo. para ma-infect ka. Oo. Hindi rin kailangan virusan ka para ma-infect ka. Ang kailangan lang is magkaroon siya ng access either sa browser mo Oo. or sa mismong network na kinakagalawan. Okay. Okay? Oo. Na kapag, for example, may isa dyan na naglagay ng flash drive, Oo. nag-automatic run na yon, Oo. magpo-crawl na sa lahat ng network. Oo. So, long story short, yung WannaCry is na-lock lahat Ng ng mga computers at nangyari yung tinatawag nating ransomware. Yes. Okay? Na ang nangyari is nangihingi yun ng Bitcoin. No? Oo, ng Na Bitcoin. kapag hindi mo binayaran within this countdown, ibubura nila lahat ng files mo. So, dun nagamit yung tinatawag natin Bitcoin, no, on transacting. But the point nga kasi is misconception nga yung punto, no, na porket sa blockchain dinaan hindi na makikilala. Oo. Kasi ganito yan eh. Merong dalawang uri naman ng wallets, no, Okay. sa blockchain. Ang isa is yung cold wallet at saka yung isa is yung hot Okay. na wallet. Okay. Yung cold wallet is, it can be yung parang meron kang binili na hardware na wallet mismo na ang function lang niya is mag-store ng ng crypto mo. And meron din yung tinatawag na hot wallet na hawak ng mga exchanges. Okay. Yung exchanges is sila yung mga rason kung bakit mo napapapalit into real money. So ngayon, kung ida-dumb down na lang natin yung version, no, para mas maintindihan natin. What if yung ganon na krimen is nagpa-send nga, nag-request ng Bitcoin? Yes. O paano niya to magagamit in real life kung nandito lang sa wallet niya na to? Kailangan Ang next niya na gagawin niya is isi-send niya sa exchange. That's the time na maa-identify siya. So, hindi kilala. Okay. Depende sa ruta kung paano mo i-cash out yan, makikilala at makikilala ka ng otoridad. Kaya nga, meron naman ng mga investigations, no, na pangalanan na nila kung sino yung mga ilan sa mga sa mga matitinding nilalang na ganon yung yung technique na ginawa. And yun nga, isa sa talagang madalas na name drop ng US is yung Lazarus Group ng North Korea, kasi sobrang sobrang rampant nila na mambiktima pag usapang blockchain. Pero yun nga, nakikita lagi na sila yun dahil dun sa trail, no? So, hindi necessary na hindi nyo kilala at isa't isa. So, ganun ang sistema niya. Okay. Yeah, so magandang discussion, no? At least mas naintindihan natin ano ba nga ba talaga yung blockchain, kasi I'm sure marami sa inyo na naririnig na yon ever since few years ago, no? And paano nga ba talaga yung blockchain. Now, in the next session pag-uusapan natin ano yung benefit sa business, but siguro ito lang muna as a person, no? Ang last question ko for this segment is paano sila mag-participate sa blockchain? Kasi may na-mention ka kanina ng mga wallets, no? Or wallet address, smart address, tapos parang pwede ka mag-install ng version sa computer, etc. So, as an ordinary person muna, paano sila magpa-participate dito sa blockchain? Para mas maintindihan nila kung paano siya nag-work? Siguro ganito, no, para hindi din tayo talaga din mabulag dun sa at ma-overwhelm dun sa blockchain per se, no, is kailangan natin tingnan na like bakit ba natin in the first place gustong ma-involve doon. Kasi kung sa usapang as a normal na tao, no, what we can actually utilize right now sa usapang blockchain is talagang yung cross-border na payments.
Take for example yung, 'di Okay. ba, Okay. sobrang laki ng remittance industry natin Yes. dito sa Pilipinas. Yes. And this technology is actually disrupting the Okay. remittance market, no? Mm. So, one way or another, merong nangyayari na yung mga business is tinatry na nilang i-utilize yung blockchain, Mm. yung mga Mm. remittances Yeah. natin. Ni-utilize na nila yung blockchain to really lower down the cost. Mm. Kasi kapag Mm. idadaan mo siya dun sa usual na sweep, 'di ba, yung Yes, may 3 yes. business days, Yes. etc. Sobrang laki ng lead time nila na hindi nila agad-agad napapaikot Yung yung pera. fund, 'di ba? Oo. And then, syempre, nandun yung pangangailangan ng Mm. tao na Mm. instant yan, Mm. real time yan. Mm. Padala na dito, dapat nandyan Mm. na. So, meaning may dalawa kang vault Yeah. na mini-maintain sa kung Yeah. saan mang bansa, no? Yeah. Sa blockchain, it disrupts that part. Kasi, Okay. andito na yan. Okay. Pag na-send mo dito, Yun yung na pera, yun. yun na yun. Meron ka na dapat. Pagpunta doon, Mm. mabilis na. Okay. Kasi nga, nandito na kaagad sa fund Okay. nila eh. Ang, ano lang, no, ang difference na rin na lang din talaga is, in terms of fees kasi, sobrang nakaka-alarma. Mm. Bakit? Kasi, minsan sa atin, I think, nung panahon na suki ako ng remittance, umaabot ng 30 pesos, 50 pesos, 80 pesos yung Mm. ranging from 1,000, 5,000, 10,000 Yeah. na Yeah. receiving, di ba? Mga Oo. ganon. Ang crypto is no matter what amount, Mm. no matter how high it is, Mm. how big it is, Mm. sentimo lang. Depende sa Oh. blockchain na gamit mo. Oh, grabe. Grabe. So, yun yung sobrang kaibahan, no? And Mm. isingit ko lang is, again, no, hindi lang din naman yung crypto o yung pera-pera na lang yung use Yeah. cases ng blockchain ngayon, kundi may mga iba't ibang programmable way Mm. na kasi na paano mo siya ma-utilize na parang may interconnect mo nga Yeah. sa mga applications na gusto mong gawin. Okay. So, hindi na siya tungkol sa paggawa ng sariling blockchain, but Mm. rather, how do you build applications on top of blockchain? Okay. So, meron ng mga technologies na available. Mhm. So, in any, ano yung mga some of the more popular siguro technologies kung gusto nilang i-incorporate yung Sige. blockchain? Kasi ganito siya, no? So, kung titingnan natin sa Philippine landscape, Oo. meron talagang mga blockchain ecosystem na active dito Mm. sa Pilipinas, no? They're really trying to get hold of possible mga builders, mga startup founders, Yeah. Oo. mga consumers Yeah. to really use their blockchain Mm. ecosystem. Kasi ang labanan na kasi dyan is, syempre, the more transactions that's happening on your Yeah. chain, meaning mas malaki yung Oo. populasyon na gumagamit Mm. ng ano mo, mas malaki yung supply and demand ng mga Mm. bagay-bagay. So, ganun ang sistema niya. So, I can name a few. Syempre, nandyan sa usapan lagi si Bitcoin. Mm. Si Bitcoin is wala namang founder yan. Walang ano yan. Walang kung sino-sinong bida o founder. Oo. Ang alam lang natin sa kanya is ginawa siya ni Satoshi Nakamoto. Mm. Pero sino siya bilang tunay na tao, di natin Di kilala. kilala. And Okay. then, meron din ngayon, ayan na, si Base Philippines. So, blockchain siya, nagawa ng Coinbase, no? And then, nasa US yan. So, sa Base Philippines is nag-hackathon and nag-workshop din sila Okay. dito sa Pilipinas. And then, next is si Core DAO Philippines. So, sila naman is representative ng Core Blockchain Okay. na, madalas sila more on same narratives na setup na they are trying to empower Filipino people to really utilize the tech or build on top of it. Then, you'll be able to get grants and kung anumang support na kailangan mo. And then, nandyan din si ICP, si Internet Computer Protocol Philippines, Okay. na kung saan, yun nga, I was their former tech lead, by the way, no, na pumunta nga rin kami, Luzon, Visayas, Mindanao, to educate developers, BSIT, BSc students to learn how to build on top of ICP blockchain. And then, nandyan din si Polkadot Philippines.
which is si Polkadot Philippines, yung co-founder nito, is yung may gawa ng programming language na gamit ni Base, at saka ni Core, at ng iba pang mga blockchain. Grabe. So kung makita nyo, dahil Grabe. open source kasi lahat Yeah. ng blockchains, no? Oo. Somehow at some point, interconnected pa rin Yeah. tong mga to. Oo. And ang main catalyst on why it happened is talagang yung hugot ng Bitcoin blockchain na magkaroon ng digital money na walang kahit sinong may say na porket gusto lang nila Yeah. mag-print ng bagong pera. Yeah. So yun yung sinosolve niya na Yeah. naka-fixed lang yung supply. So sa Yes. yung same version na applications na sinasabi natin kanina sa blockchain, no, na 21 million lang yung supply ng Bitcoin and wala nang mapiprint Yeah. moving Yeah. forward. So lahat nung naka-install sa mga kahit kaninong computer is yun yung sinusunod Yeah. na policy. Yeah. So walang paraan na magkaroon ng Mm. additional dahil doon. And then yun nga, nagkaroon na ng evolution na galing doon sa main idea na may set of policies na hindi mo ma-modify not unless mag-agree yung majority. Ginawan netong yung mga nasabi kong blockchain Yeah. network kanina na programmable layer on top of their blockchain ecosystem na ikaw naman, tayo as mga founders siguro, mga entrepreneurs, pwede nating magamit yung blockchain networks nila to program. Kasi kumbaga, imbis ang sistema nila, no, in layman's term is kesa gumawa ka ng database mo, maglagay ka sa server mo, Yeah. etc. Yeah. Kung hindi naman masyadong private yung data na parang Yeah. may personal identifiable information, kung walang confidential data, then you can build on top of this blockchain networks. So yun yung pinaka-meta na ngayong ano. Okay. Ayun, grabe dami nating napag-usapan about blockchain and I hope mas naintindihan na natin kung ano yung blockchain technology. So, in the next segment, we'll be talking about benefits ng blockchain, no, for businesses. I think we'll be talking about paano ginagamit ang blockchain, no, sa smart contracts, tapos meron din NFT, etc. So, stay tuned for our next segment where we will talk about the benefits of blockchain. Again, this is Jerry Ilaw, the co-founder of Olearn, and Tarky saying, if learning is not your priority, don't expect change. See you in the next video.